Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong March 8 to 14, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang, general reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon na ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan yung isipan nyo, gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas, hindi yung negative, it's a warning para magkaroon ka ng idea. No? Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Pero kung gusto mo na positive reading lang, hindi itong channel na ito para sa'yo. Tatandaan nyo palagi na hindi nyo kailangan mag-resonate sa reading natin, but kailangan nyo ng idea, awareness, action, mga pwedeng maiwasan. Depende sa inyo kung a-action na nyo siya or kung makikinig kayo, it's up to you. No? We have the devil. Kumbaga, nandun yung point na kayo pa rin ang magdidesisyon bandang huli. Okay. Meron tayong Sagittarius, Capricorn, Libra, and Virgo. Nandito yung sitwasyon mo na may mga bagay na gusto mong aksyonan or gusto mo nang you're thinking, parang hindi nagiging, you're feeling emotions, ganyan, may mga bagay ka na pinag-iisipan this time, nagkakaroon ng mga choices, kumbaga, no? Nandun yung point na yon. May mga bagay o sitwasyon ka na mas parang naglilikom ka ng information maybe, or nandun yung point na gusto mo talaga magkaroon ng transformation or mga pag-iisip talaga na mga sitwasyon mo sa buhay mo. Maring nagkakaroon ka ng pag-aalinlangan, di ba? And wish mo talaga yung bagay na o sitwasyon na yon. Kaya yung iba nakikita ko sa iyo, you are feeling stuck, you are feeling trapped, or you're stagnant, no? May mga ganung sitwasyon. Pero ang sabi kasi dito, huwag ka lang hope ng hope. Kumbaga, kailangan mo rin din kasi is to progress the situation. Yun ang sinasabi dito. You need to commit, kumbaga, dun sa situation na yun. If you want to release yourself talaga, no, nasa sa'yo to no? It's your action din sa situation. And then, ang nakikita ko dito is mayroong mga papers and documents din ako na nakikita sa iba sa inyo na maaring kailangan nyo ayusin or pwede rin na may marireceive kayo na hagaki, di ba? Yung mga letters, kung saan galing yan, mga ganyan, o kaya may mga aasikasuhin ka mga document, papers, mga ganyan, or yun yung trabaho mo, pwede rin nando sa point na yun. Yung mga isusulat, speech sa iba, ganun. And then also, makaka-receive ka raw, yun, receiving hagaki, letters, or news, or maybe communication, no, maaaring makaka-receive ko ng communication sa tao na syempre, malapit sa'yo ito, or pwedeng ito is yung tao na isa sa nagiging option sa'yo o sa sitwasyon na yon na na isa yun sa nagiging option mo yung sitwasyon na yun, pwedeng nando sa point na yon. May magtatapos sa buhay mo sa nakikita ko sa'yo dito, or thinking about ending situation, pwedeng nando sa point na yon. Meron din ako nakikita na may taong may sakit. Hindi ko alam kung pagod ka or may mga mararamdaman ka or magkakasakit ka or someone who's connected sa'yo. Or pwede rin naman na may tao na ganun yung karamdaman niya o may nararamdaman siyang lungkot, emotion, or sakit na pwedeng kumunik sa'yo. Pwedeng na doon sa vice versa na yon. No, and then also, is ang nakita ko sa iba, magkakaroon nga daw ng mga multiple choices, magkakaroon kayo ng mga decision making this time, maaaring i-push mo yon or nahando yung point sa iba na, iba dito, separation no? Sana walang nawalang buhay. Sana walang ganun. Or kung meron kang pet, alagang hayop, yan. Pwedeng isa yon doon sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is pagkakanya-kanya ng direksyon. Ibig sabihin, separate way, separation, or pwedeng ilalayo, iiwas, ikaw ito, or siya ito sa'yo. Pwedeng nandun sa point na yon.
And then also is, may mga promises situation ako na nakikita dito. Maaring iba dito is magkakaroon ng mga some related to a contract. Pwedeng sa kontrata sa trabaho, kontrata in kung may connected ba yung papers and documents doon, yun, mga kontrata. Dealing, also, there's a dealing situation. Pwedeng may tao makikipag-deal sa'yo. Ganyan. Or may taong may hihilingin sa'yo or ikaw may hihiling ka sa kanya. Pwedeng nandun sa point na yun. Yung iba, yung ano ko. Something lost, sana hindi ganun talaga kalaki. Pero iba sa inyo kasi may mga oras, araw, panahon, parang may mga ganun na nasasayang. Hindi ko alam in what way yun. Hindi ko alam kung kumikilos ka ba, nag-action ka ba, gumagawa ka ba ng paraan. Pero may mga ganun ako nakikita sa'yo or hinahayaan mo na lang yung situation, pwedeng nandun sa point, anak, ano ba yan? Yun. Something want to transform or maybe sa iba sa inyo is kailangan nyo talaga ng you need to commit sa situation to transform do sa bagay na yun. May mga transformation eh. Iba dito, there's a sadness or depression na pagdadaanan o pinagdadaanan. Pero kapag mga ganung point, huwag ka lang mag-commit dun sa na ma-loss of hope, no? Energy ni Libra. May mga, kailangan yung, may mga ipaprogress ha. Focus din sa mga progressing situation nyo. Okay, energy mo. Energy mo, okay, nandito sa sitwasyon na, tulad ng sinabi ko kanina, siyempre, yung iba sa inyo is may mga nararamdaman na sadness. Pwedeng na doon sa point na may mga iniisip kayo na isang situation na feeling nyo mag-failure, ganyan, o kaya may mga unfulfillment situation, meron kayong mga hinihiling na maaring hanggang ngayon or sa ngayon hindi nyo pa nakakamit. Kaya maaring yun, isa yon sa naiisip mo, no, sa iba sa inyo. Happy naman din kahit papaano kasi ang nakita ko we have the Four of Wands din kasi happy ka naman. Yun nga lang siguro may mga pangarap pa rin na hindi mo pa rin hindi pa rin na ibibigay sa'yo. But still, di ba? Still, kahit pa paano, may mga achievement naman ako nakita sa'yo. Kaya magiging masaya ka pa rin naman kahit pa paano dito sa sitwasyon mo. Yun nga lang, may konti lang din na kalungkutan. Ganyan. Medyo may mga time na pwedeng may stress ka, makakaramdam ka ng pagod, ganyan. Pwedeng sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa karelasyon mo, kung sino man yan, makakaramdam ka ng kapagod, makakaramdam ka ng mga pananakit ng katawan, likod, batok, balikat, balakang, mga ganyan sitwasyon, yun na nakita ko sa yung energy. But still, there's a happiness pa rin ako na nakikita sa iyo dito sa sitwasyon mo. May mga bagay o sitwasyon ka na naiisip na you want to be stable, handun ka sa point na yun, na may mga bagay o iniisip ka na gusto mo mag-success, mga ganun. Gusto mong makita, gusto mo, alam mo, iba dito, gusto ko umuwi ng Pilipinas, umuwi ng probinsya, umuwi ng ganito, iniisip ng iba dito yung family nila, yung relationship nila, yung stability nila. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Tingnan natin ang parating. Baka iba sa inyo gusto mag-travel, baka ganyan. Malayo man o maliit. Ay, malayo o malapit. Maliit tuloy, Ano parating sa kanya? O, isa, no? Parating sa'yo. Okay, parating sa iyo. Aray kong kate. Okay, parating sa iyo.
Medyo ang dami mo kasing ano, ang dami mong iisipin ano, medyo ang nakita ko sa'yo ang dami mong iniisip o naguguluhan ka sa ibang aspeto ng buhay mo. Parating sa'yo is, may mga times, may mga situations sa iba sa inyo na mata-trap ka raw. Hindi ko alam in what way eh, but there's a trap situation ako na nakikita sa iyo. Or pwedeng nahado yung point na meron ka mga decision making o may mga gagawin kang desisyon o naging desisyon man na 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 mali. Kaya you need mong maging very careful dun sa sitwasyon mo ano, sa mga decision making mo, yan. May mga gano'ng sitwasyon. And then also, there's a blockage ako na nakikita sa'yo. Ang daming tao, hindi ko alam kung bakit maraming tao sa sitwasyon mo, pero ingat na lang din. Ang daming ngang tao, ba't ang daming tao? Ang daming tao, pero may kaguluhan? May kaguluhan ako nakikita sa'yo. Nandun yung point na nagkakaroon ng pagsisiyasat, naghahanap ng katotohanan, dapat ba ganito, dapat ba ganyan, tama ba 'to, ano ba 'to, doon, ganyan. Parang nandun ka sa point na yun. You're thinking more on stability or maging okay, 'no, yung situation. Yung iba dito, you're thinking about traveling, malayo o malapit. It's feeling emotions na nakikita ko sa'yo. Mga bagay ako na nakikita sa'yo na parang nagtitiis ka or nagtitimpi ka sa bagay o sa sitwasyon mo. Nagkakaroon din actually na ano dito 'no, um, parang may tao na they giving you love and support, maybe ikaw ito sa kanya or siya ito sa'yo, na nandun sa point na yun. Pero ang daming tao kasi ako nakikita sa'yo, nagkakaroon ng mga suportahan. Situation, puwedeng bibigay ka or makaka-receive ka ng suporta, puwedeng gano'n na situation. Nandun yung hope, thinking of hoping, yun. Something may mga pinagsisisihan din ano, basta mag-ingat kayo palagi sa mga ano, kasi ang nakita ko may mga pagsisisihan o pinagsisisihan maybe, na panghihinaan ng loob din kasi iba sa inyo. Parating din sa'yo is there's a moving home situation. Hindi ko alam in what way yung moving home na nakikita ko. Puwedeng ikaw, magmo-moving home ka or someone who's connected sa'yo magmo-moving home. There's a moving home. Then, mag-ingat din kayo sa ibang aspeto ng buhay mo na, um, baka may mga time na manakit yung tiyan mo or puwede rin na may sakit ka sa tiyan or someone who's connected sa'yo may sakit sa tiyan, maaaring may mga sinisikmura, lalo na 'pag stress ka 'di ba, puwede yun o kaya is kumakalam yung bituka bituka, tiyan or kaya may 'pag babae menstruation, basta may mga pananakit ng bandang tiyan. May matanda akong nakikita, hindi ko alam kung sino yung matanda na ito sa sitwasyon mo, puwedeng ikaw ito or someone, but itong matanda na ito, maybe you giving your support or guide pagdating dito sa tao na 'to or puwedeng ikaw siya ito sa'yo, puwedeng nandun sa point na yun ano, yun na nakikita ko. Parating din sa'yo is may mga battle, disagreement, tension, yan may mga ganyan, may mga conflict, malaki o maliit yan. Sa iba naman mga struggle itong situation ano, sa nakita ko. Merong mga pag-uusapan related to something territorial ako nakikita. Hindi ko alam in what way, yan, but there's a territorial situation, may mga pag-uusapan related to money, to bahay, lupa, anong tawag dito? Inheritance, mga ganyang situation ako na nakikita dito. And also is, ang sabi dito is, you will become a center of attention. Hindi ko alam why, but pwedeng pag-usapan ka, pwedeng nandun sa point na yon or nandun yung point na may mga recognition situation, papuri, pasasalamat situation. May mga ganong situation ako na nakikita sa iyo. Yung iba hindi ko alam kung night shift kayo o hindi lang talaga kayo nakakatulog at bumawi pa rin kayo 'no, kung pagising-gising ka naman, bumawi na lang kayo ng tulog din sa nakita ko dito. Yung may mga burden, situation, struggle, and problem ako nakikita. But we have the sun kasi, don't lose hope 'no, ang sinasabi rin kasi dito. Yun ang nakikita ko dito sa'yo. Kaya, kung ano man yung ano, mag-ingat na lang din kayo 'no.
Iba dito na magkakaroon kayo ng mga overwhelming situation in life. Yun. You need to be wise and stronger. Ang sinasabi dito But you need to be wise and stronger daw. Dito sa situation mo. Yun ang sabi. Medyo ang gulo ng card mo, no? Kasi naghalo-halo yung energy dito sa situation. Pero it's more on thinking yung nakikita ko dito na energy na nakukuha ko. Ganun. Pero marami kasing tao Pwede rin kasi na maraming tao kasi may mga pupuntahan ka talaga na mataong lugar o kaya naman you are in a YouTube channel, TikTok, Reels, Facebook or mga networking. Pwedeng nahandun sa point na yun or may mga dadaluhan ka na something celebration o kaya is mga mataong lugar lang talaga. Pwedeng nahandun sa point na yun. Yun ang nakikita ko dito. Feeling trap yung iba, no? Yun ang nakikita ko dito. Ingat na lang din kayo kung ano man tong situation mo, no? I-reverse mo na lang, basta don't lose hope. Huwag masyadong mag-overthink din, sa nakikita ko dito. Anong dapat iwasan? Ay, may kapupuan. Dito, pupuan. Dapat iwasan ni Libra. Nasaan bang lugar kayo? Bakit parang medyo magulo yung situation? Pwede rin yun sa kasama sa trabaho, mga hindi nagkakasundo, mga magkakapatid na hindi nagkakasundo, mga kapamilya na hindi nagkakasundo, kasamahan sa trabaho. Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan, you have the 6-6, okay? Okay, dapat mong iwasan yung hindi ka mas more on understanding, more on be matured, more on brave, ganyan, no? Yan. Iwasan mo rin yung, syempre, yung mahata ka ng nakaraan. Ganyan. Iwasan mo yung mga blockage, disappointment, ganyan. Iwasan mo magsisi. Hindi mo kailangan magsisi. Kasi yung mga pinagdadaanan mo sa buhay mo, kasama yan sa buhay. Kasi we need to learn, di ba? Yan. And then also, yung self-doubt mo sa sarili, iwasan mo yun. Iwasan mo rin yung maging, yung hindi mo gawin o hindi ka mag-aksyon to make it reality yung mga gusto mo mangyari sa buhay mo. Siguro, wag lang imagine ng imagine. Ganyan. Wag ka lang imagine ng imagine. Wag lang yung tampo-tampo. Wag lang yung maghintay. Ganyan. Kailangan mo rin mag-aksyon. Kumbaga, no? Kailangan mo rin gumawa ng paraan. You need to leave the past. Kumbaga, handun din yung point na yon. Iwasan mo na mas stagnant. Ganyan. Iwasan mo yung is not to put the effort, yung effort mo sa mga bagay na gusto mo talaga maganap o mangyari. Kailangan mo lang din daw na you need to be strong, no? Huwag ka mapanghihinaan ng loob, ganyan na sinasabi. And then, kung may mga bagay na need to avoid it. Kung may mga bagay na kailangan mo ng pagpasyahan, kailangan din kasi dito is determination and focus, no? And, syempre, protection to yourself. You need to protect yourself. Kailangan mo lang talaga is to focus, to use your wisdom to make a clarity sa mga bagay na gusto mo desisyonan, sa mga projects, i-move, actionan, mga ganyan. Tandaan mo palagi na you are the controller of your life. No? Kung mapanghihinaan ka ng loob, wala magaganap o mangyayari sa'yo. Kung hindi ka magkakaroon ng rules or system or mga logic organized when it comes sa sarili mo, dun ka lang. Kailangan mo rin talaga magpakatatag. Kailangan mo lang talaga na gawin o yung wisdom mo talaga at yung talino mo i-push forward mo na yan. Diba? Huwag ka lang mag-i-stagnant. Kung may mga need to fix it. Huwag kang tamarin. Maiwas ka sa mga poot, galit, conflict, love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, pamilya. Kung may mga documents or papers na kailangan ayusin. Love.
Okay, kung ikaw is single. Ay, devil again. OMG. Single. Hindi maganda, ha? Ingat ka na lang sa mga nakakausap mo, no? Pwedeng may nakakausap ka, isa, dalawa, but you need to be very careful. Kasi hindi maganda yung energy dito kasi andito yung pagsisinungaling, no? Pwedeng ikaw rin ito, 'di ba? Nagsisinungaling ka. Yan. Kumbaga, hindi mo sinasabi yung katotohanan sa tao na to or pwedeng siya ito sa'yo. Vice versa, no pointed name. Yun na nakita ko ito. Yan, ingat ka na lang. May mga sitwasyon na, kasi it's more on pagsisinungaling, itong situation na to, no? Ako nakikita dito. Ingat ka na lang. Hindi mo sana makita mo. Sana makita mo. Handun kasi yung sitwasyon na mapapansin mo ang bait niya, ang care niya, mafe-feel mo yung value, no, when it comes sa connection na ito. Pero hindi. No, there's a hidden situation pagdating dito sa connection na to. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na ito, sa nakikita ko dito is mm, isa sa inyo ang nakikita ko, magkalayo ba kayo ng edad nito? Kasi medyo magkalayo yung edad ng iba, no? Kung hindi man is, pwedeng isa sa inyo is may pagka feeling young or immatured. Yun ang nakikita ko dito. Sa mga nagkahiwalay, isa sa inyo hanggang ngayon is hindi pa rin nakaka-move on sa nakikita ko dito. Handun pa rin na na-stagnant ang isa sa inyo. And then, yes, nagkaroon ng mga kumbaga na-delay pa 'to, 'no? Puwedeng nandun sa point na na-delay pa na hindi pa mabitaw-bitawan, dumating yung point na yun. Pero ang nakikita ko kasi dito, isa pa rin dito is trap sa situation. Hindi niya alam kung ano kanya kakausapin or vice versa. Andun yung kaba or yung takot niya. Di alam kung tatawagan ka ba niya, ite-text ka ba niya, paano siya mag-a-approach, paano kanya kakausapin, na sa tingin niya, maniniwala ka. Handun pa rin yung pang-aakit. But mag-ingat ka pa rin dito sa sitwasyon na 'to kasi hindi pa rin talaga good yung energy niya. Still the same ako na nakikita dito, 'no, sa nakita ko dito. And then also kung kayo naman is in connection nitong tao na 'to, siguro nandun kayo sa point na may mga bagay kayo na maaaring ikaw o siya may mga gusto siyang sabihin talaga sa'yo or siya sa'yo, hindi niya lang masabi. Nandun sa point na yon ako nakikita dito. Sa iba naman sa inyo, may mga gusto kayong gawin, aksyonan, i-movement, or mga bagay na gustong gawin, pwedeng nandun sa point na hindi magawa-gawa. Ikaw ito or siya ito. Pwedeng nandun sa point. O kaya in this connection. Yun ang nakikita ko dito. May mga biglaang magganap o mangyayari when it comes in this connection sa nakikita ko dito. Pero ang nakita ko kasi sa inyo, isa sa inyo is nagbubulag-bulagan pagdating sa connection. Hindi ko alam why. Pwedeng sa iba is because of the third party. Pwedeng sa iba dito is talagang kasi mahal mo at you value the connection. Pwedeng kaya minsan nananahimik ka na lang, kaya minsan pikit bulag ka na lang, pwedeng nahandun sa point na yun. Diba? Isa sa inyo, nahandun yung awareness. They've put effort when it comes in this connection. Sa nakikita ko dito. Kahit na alam mo na may mga bagay o sitwasyon na gusto mong ibigay sa kanya pero hindi mo maibigay pa sa ngayon, yung mga walang third party, yun na nakikita ko dito. May mga bagay ka kasi naiisip this time na maaring gusto mong i-present sa kanya pero hindi mo maibigay or maybe siya ito sa'yo. Kasi lumalabas kasi si Devil kaya medyo kung may mga third party kayo, nakakaawa lang. Pero, alam nyo na gagawin nyo dyan. Diyos mayo. No? Mm. May mga out of control situation na pwedeng maganap o mangyari when it comes in this connection. Hindi ko alam in what way, but there's an out of control situation. May mga nagiging slow yung situation, na may mga delay or cancel situation na pwedeng maganap o mangyari when it comes in this connection. Pwedeng sa part niya or sa part mo, but there's a delay and cancel situation. May mga situation na pwedeng kung may third party talaga, may mga bad timing situation talaga, no? Yun. Pwedeng magkakaroon ng mga tsaka na lang, bukas na lang, isang buwan na lang, may mga gano'ng sitwasyon. Mm. Yung iba sa inyo. Sana
Sana value yourself, no? Pwedeng nandun sa point na yung isang tao o isa sa inyo is they always say sorry. Pwedeng nandun sa point na yun. Yun. O kaya naman kahit na hando sa point na small things, nagiging masaya ka kung ano yung natatanggap mo sa kanya. Pero may pagka-player part, hindi ko alam in what way. Kung may mga third party, handa talaga yung isa dito player. Money ni Libra. Anak, hindi pwede yan. Ay, akala ko kinakagat ng anak ko. Okay. When it comes sa money mo, mag-ingat ka na lang pagdating sa money mo, Libra, kasi ang nakikita ko sa'yo dito is pwedeng yung mga ipon mo lumabas or kung may ipon ka man, no, pwedeng lumabas yun. Ako nakikita dito na doon din yung point na pwedeng magkakaroon ng mga pagpapaliban na situation na connected yung pera or trabaho, parang gano'n ang nakikita ko sa iba. Halimbawa, yung sahod mo is 15 talaga, magiging 16, magiging 17, 18, mga ganyan. Magkakaroon ng mga pagpapaliban maybe sa iba. And then also, handun yung pagiging too much responsibility mo when it comes pwedeng sa karelasyon mo, pwedeng sa pamilya mo o sa mga connection mo, no? Ikaw na yung ikaw yung nagpapasan ng ng ibang responsibility ng ibang tao, no? You need to be very careful. Always try to make it balance lang talaga, Libra, sa nakikita ko sa'yo dito. Mag-ingat ka pa rin, kasi yung iba, ang nakikita ko dito, nagkakaroon ng mga pang-aabuso or may tao na abusuduhin ka na niya, ganyan, i-undervalue ka niya, yung umaga sa sobrang bait mo, yan, kumbaga pang-aabuso na yan. May tao rin ako na nakita na manggagamit, pwedeng gagamitin ka niya, ganun. May tao rin ako na nakikita na, hindi ko alam ba't hindi ka niya pinahalagahan. Siguro nakikita mo pinapahalagahan mo siya, pero nakikita ko kasi may tao na hindi nagpapahalaga. Ganun. There's a scam. Ako na nakikita sa'yo. Mag-ingat kayo sa scam. Pwedeng na-scam ka na dati, mauulit muli yun ngayon. Yun na nakikita ko sa mga iba. Mag-ingat ka rin sa mga manggagamit na tao. Mga nangungutang or mga taong nangutang kasi hindi ka nila mababayaran. And then also, is kung may mga marireceive kayo ng mga text message, communication, na magko-connect yung pera, ingatan nyo na lang. Ingat kayo, no? Kung may mga may unpaid debit card, o kung may mga card situation, you need to be very careful when it comes to a card situation, Maging aware din kayo. Yan. Kung yun naman talaga yung trabaho mo, pag-isipan mo maigi kung sino yung mga tao na ko-connect mo, no? Kung mga hindi nabayaran na card, ganyan. Basta there's a card situation, andun na yung point kung may mga bibiling kayo, na may mga gift something, hindi yun gift, may bayad din yun, binayaran nyo yun, o kaya yung papadala sa inyo na text message, mga link, ingat na lang kayo sa mga ganyan, no? Kung ano yung mga marireceive nyo na magkoconnect yung pera, ingat kayo. Nasa inyo naman yan kasi pera nyo yan. May mga sitwasyon na hindi mo siguro napapansin na niloloko ka na or na naaabuso ka. May tao ko dito na nakikita na hindi maasahan at hindi mapagkakatiwalaan. Okay. When it comes sa advice, pagdating sa advice, ang sinasabi sa iyo dito ni Universe, Libra, sa dami na ng tinahak mo, sa dami na naging process ng buhay mo at alam niya na marami ka na rin daw natutunan, no, gamitin mo yung knowledge na yon, no? Strength lang to decide the situation, kung ano talaga yung mga bagay na gusto mo i-let go,
or gusto mo mag-escape doon na sa tingin mo it's not working to you anymore, escape ka doon. You need to getting away with something. And then also is start a new beginning into your life. Wag mo kakalimutan palagi yung sarili mo. Wag mahalin yung sarili mo, alagaan yung sarili mo. And then syempre, use your intellect or use your knowledge to change your destiny this time. So nakikita ko sa'yo dito. Keep moving to reach your goal, ano, sa nakita ko dito. And also, yun lang, gawin mo yung gusto mong gawin na alam mo is yun yung makakatulong sa'yo, yan, or yun yung makakabuti sa'yo, yan. Kumbaga, create your idea to make it reality din, ang nakikita ko sa'yo dito. No? Yun. Hindi naman niya sinasabi na magmadali ka, pero gawin mong lakas yung mga natutunan mo sa nakaraan. Para magkaroon ka rin ng desisyon, tandaan mo, yun yung key mo to change to a new direction into your life or to change your luck. Ikaw at ikaw lang ang talaga makapag-decide nito. Arigato namaste, God bless.